Sa pagkatalo ng Pilipinas sa New Zealand, isa na lang natatanging paraan para sa atin na makaabante sa FIBA Asia Cup. Ang Group D, hati ito sa dalawa ngayon. Dalawang 2-0 na Chinese Taipei at New Zealand, dalawang 0-2 na Philippines at Iraq. Kaya naman sa ating final game sa group phase, malaki ang nakataya ron dahil yun ang magiging decider kung sino ang magiging third place. Kailangan natin talunin tong Iraq no matter what. Kahit ilan lamang, dikit man yan o tambak, basta panalo, aabante naman tayo dahil may isang magsi-0-3 sa laban at siyang malalaglag sa tournament. Ang medyo good news, base lang to sa mga previous games better tayo na team sa Iraq dahil durog sila sa Taiwan at Tall Blacks, parehong over 20 points ang lamang sa kanila, while tayo pareho namang 8 points lang. Pero still, wag tayo magpapadeceive doon, kailangan walang overconfidence na feeling dahil baka may hari tayo bigla. Prone pa naman ang Gilas Pilipinas ngayon sa mga slow starts. Sa Macau nga ng tune-up, diba? Then nito kontra Chinese Taipei at New Zealand, ganoon din. Nakakadikit naman sa second half pero nabibitin nga sa ending. Yan yung nagiging problem natin sa first half. Naguhukay tayo ng malalim tas hindi na pala kaya makaalis sa dulo. Ang mga Kiwis nakalamang ngayon ng as much as 18 points while ang mga Taiwanese 17 points. Then magka-comeback tayo pero short na. Hindi natin alam kung bakit hindi tayo magkaroon ng magandang start. Pero ang malamang na mga culprit doon ay yung hahayaan natin ng kalaban na makatira ng mga tres. Plus yung mga sloppy plays na rin natin, turnovers, walang magsi-step up na locals. Tapos pagdating ng second half, lahat meron na. Kaya sana this time kontra Iraq, bira na kagad. Mahirap magbigay ng chance dahil kung matalo pa tayo rito, magiging mas masahol pa ang Gilas version na ito sa 2022 FIBA Asia Cup team natin na nakapanalo ng isa sa group phase. Kung mag 0-3 tayo rito, malamang questionan na ng mga fans yung direksyon ng programa dahil almost 1.5 years in na to. With only one missing lang na player sa roster, biglang nagkanda leche-leche, di ba? Hopefully matalo natin ang Iraq. Sa last 2 games nila, ang best scorers sina Ali Brahimi, 13 points a game, at ang kanilang naturalized player, DeMario Mayfield, 10 points a game. Disappointing yung performance ni Mayfield, subpar ang performance para sa isang naturalized kaya puro tambak din ang games nila bukod sa inferior din ng mga locals nila sa tournament. Sana naman hindi pumatok sa atin si Mayfield, mamaya 30 points din bigla Ganyan nakaraan si Chen ng Taiwan 34 points sa atin, tas next game nila walang na-score. Kontra Iraq na kung maglalaro naman tayo ng solid na defense at makip ang 86 points per game na scoring natin, kaya naman siguro to. At kung sakaling ang manalo ang Pilipinas, iisang path na lang ang maaaring daanan. Bilang third place halimbawa, kakalabanin natin ang second best team sa Group C. China na ang mukhang magna number 1 sa grupo pero yung number 2 at number 3 hindi pa sure as parehong 1-1 ang record ng Saudi at Jordan. Pero something na pwede nating tignan, ang Jordan-China pa ang final game while ang Saudi kontra India. Mas winnable yung sa Saudi kontra India. Malakas sila Tinalo nga nila ang Jordan so most probably kaya rin nila ang India na tinalo rin ng Jordan. Kaya mas mataas ang chance na at least based sa mga details na Saudi Arabia ang makakaharap natin sa qualifications to quarterfinals. Na kung iisipin, kaya rin naman natin pero sa point na kasi na ito, mahirap maging complacent sa unpredictable na laro ng Pilipinas at pati mga kalaban nila. Kaya abangan na lamang natin. Now, if matalo nga natin ang number 2 sa Group C, hindi na natin maiiwasan ang kapalaran ng team na makaharap ang Australia na likely ang magiging number 1 ng Group A. Simula mag-merge ang FIBA Asia at Oceania, never pang natalo ng game yan sa Asia Cup. Sa kanilang first game din dito, dinominate nila ang South Korea by 36 points. Insane na performance. Hanggang dyan lang muna ang silipin natin. Importante ngayon, maipanalo muna natin yung against Iraq dahil baliwala lahat ng tinalakay natin kung tayo yung mag-0-3 at malalaglag. One game at a time, long shot man pero sana ma-turn around natin ang campaign natin dito sa FIBA Asia Cup. Good luck, Gilas Pilipinas!